Magandang umaga po. Today is 0:38 sa Pilipinas, alas 12:38. Ngayon po ang ating pag-usapan, ito isi-share ko lang ay yung vlog ni Vlogcaster Armandin na patungkol po sa mali-maletang pera na binibitbit ng mga piloto ni Martin Romualdez. Marami daw silang piloto dyan na wala ngayong trabaho dahil walang ihatid na pera. Nandun daw sila, naghahanap sila ng trabaho ngayon dyan. Nagtatambay doon sa NAIA. So, ito naman ay bago lang na vlog ni Blanca Sir Albandil. Ano naman marami siya kasing source eh. Matagal siya naging reporter sa NAIA. So, naging marami silang kaibigan na nagbibigay ng source sa kanya. So, ito ngayon ang ating ano. So, ito naman po ay talagang totoo ito kasi kumpirmado naman na bumili ng eroplano si Saldico. At siyempre, para saan pa pagbili ng eroplano na pang-international? Yung Gulfstream kasi pang-international yan eh. So, yung eroplano na yan, ginagamit niya yan pala pag bit-bit ng mga sako-sakong pera. Mali-malit ang pera papunta sa abroad. At isa sa pinagdadalhan nito ay yung Delaware. Pero malamang doon yung dinadala dito sa mga lugar ng mga Liechtenstein, yung mga Monaco, Luxembourg. Yan po yung mga lugar na kung saan taguan ng mga pera na nakaw. Okay? So mga world leaders po ng mga corrupt ay dyan po nagtatago ng pera. Kaya ito i-share na natin ngayon yung vlog ni Vlogcaster Armandin. Pasensya ka na, Vlogcaster Armandin ha. Gagamitin ko muna ng total, sabi mo, we are free to use it and to spread it further. Sa aking mga 100,000 na subscribers, dapat mapanood ito. Importanteng ito para sa bayan ito. Na kumukover rin yung police beat sa Quezon. Pinaka-highest kung ay yung tinatawag nila na NAIA beat ni Noy Aquino noong time na yun, mga paalis na VIP Pilipinas. BI office dyan sa aeroplano ko. Sabi nila, but dapat punta ka dito. Sabi ko, time no here. Sabi ko, kumusta? So ngayon, just today, may tumawag sa akin, isa sa kanila dyan. Sabi nila, but long time no here. Sabi ko, kumusta? Sabi ko, minsan umaalis ako papuntang abroad, nakikita ko pa rin sila. Minsan nagko-copy kami habang nag-iintay sa pag-alis yung aeroplano ko. Sabi nila, but dapat punta ka dito. Sabi ko, bakit? Anong meron dyan? Sabi nila, but kalat na kalat dito sa NAIA. Sabi ko, ano? Skandal na naman. Sabi nila, but yung mga pilots, dating pilots ni former Speaker Martin Romualdez ay nagkakalat dito, but sabi ko, anong kinakalat nila? Ikinakalat nila yung pagde-deliver nila ng bulto-bulto hundreds daw of bagahe ng pera kada trip, over several trips. Parang ito yung kay Gutesa, si Gutesa nagbubuhat sa mga van. Pero ito, binubuhat nila sa eroplano mismo. Grabe, no? Kasi ang daming eroplano ito si Speaker Martin Romualdez. At dinadala nila ito sa Delaware, USA. So grabe, obviously, hindi ko naman natanong, obviously may bahay. Andali, i-close ko muna itong pintuan. So anyway, yung Delaware USA kasi, matunog sa akin yan. Kasi po sa Delaware USA, kumaso yung kakontrata ng Okada na Amerikano. At sinabi sa kanyang kaso na purnada ang kanyang kontrata sa Okada sapagkat nakikialam ito si Romualdez. Romualdez nung nagpadala daw ng luggage worth 3 billion pesos with 3 billion pesos na laman.
luggage, heavy luggage. So kung 3 billion, ilan yan? Siguro mga, ano yan, kung mga 1.5 ang 35, mga 70, ano yan, na maleta. Grabe. Kung sa pesos. Pero sa dollars mo siguro yan, so maliit-liit lang. So anyway, yan ang dala para ayusin ni Romualdez ang Supreme Court na magdidesisyon pabor sa Okada ng mga anak. Kasi nag-away-away ang Okada ng tatay at anak dyan eh. So yan. Ngayon, pakinggan natin si Vlogcaster naman din. May bahay itong si Romualdez o kaya anak niya o pamilya niya or dami ba niya or mga kwan ba niya, tagatago ng pera niya. Ha? So, sabi nila, ba't i-vlog mo ito? Kasi ang gusto talaga namin mangyari, imbitahin ng ICI, ng Independent Commission for Infrastructure, imbitahin ito. Sabi nila, kung gusto mo, kausapin mo mga ito. Sabi ko, wala. Andito ako sa Zamboanga. Nagbubuhat ako ng mga dried goods dito kasi magtatayo ako dito ng wholesale retail na convenience store na ang tawag ay Easy Mall dito sa East Zamboanga Business and Events Place. Sabi ko, hindi ako makapunta dyan. Pero sabi ko, sige, ikalat ko to. At maimbita yan, mga pilot na yan. So obviously, sabi nila, parang hindi kontento ito mga pilot. Kasi naiwan sila sa alanganin. Ha? Na hindi na sila parang pinabayaan daw sila. Kumbaga, nawalan silang trabaho. Ngayon, nag-a-apply sila ulit sa mga airline company kasi wala nang pera para i-deliver. Ha? Inipit na. Ginawa ni President Bongbong Marcos ang tinatawag nila yung withhold for later release. Yung mga blanco na mga sa budget nila Romualdez na nilagay nila ni Chis Escudero sa 2025 budget. Hindi nga tinanggal yun ni President Bongbong Marcos, pero minarkahan ni Presidente, ito inserted funds ito, hindi ko pupunduhan ito. So hindi na pinunduan. Kaya ano pang ide-deliver? Ano pang ide-deliver? So pasensya ka na ba? Hindi ako niwala dyan. Kasangkot si BBM. Kasangkot siya ang may gusto mangyari niyan. Kasi kung gano'n ang guwan mo, ang katwiran mo, paano mo maisa-isa tingin ang 8,000 na flood control projects? Paano mo malalaman alin doon yung peke, alin ang hindi? Mahirap yan ba? Huwag ka maniwala dyan sa kanila. Kaya wala. Naiwan sa alanganin. Kaya siguro baka nagugutom na itong mga pilot na ito. O baka kuripot sa ICI kasi malay anyway, it's enough. Natin, no? Baka at least nakita na natin. At ako'y nananawagan po sa ICI. Susulat din ako sa ICI na take note of the Vlogcaster Armandin na hihilingin ko na imbitahin ang lahat ng piloto na naging piloto ni Martin Romualdez at sila po ang nakakaalam kung ilang bilyon ang dinala nila palabas ng Pilipinas para ideposito sa ibang bansa. Yan po ang pinakamagandang gagawin dyan. Sa ngayon naman, ito na ngayon ang katwiran. Dito ko na alam ngayon kung bakit, ang una nagtatanong ako, bakit ba kailangan bumili ng private jet ito mga korap? Yun pala. Diyan pala, ibibiyahe pala ng pasikreto yung pera at doon sa labas ng bansa, idideposito sa bansa na hindi kasapi sa AMLAC. Yun. Kasi pag dito sa Pilipinas at saka iba, makikilala sila. Yes, normally doon sila
magdedeposito sa Cayman Islands, o di kaya sa Luxembourg, o di kaya sa Liechtenstein, o di kaya sa Monaco. Yan po yung mga bansa na well-known sa pagtanggap ng mga maruming pera, mga perang ninakaw ng mga leader sa buong mundo na ibang bansa. So, kaya nga sabi ni Luis Calma naman, kasagutin ko lang tanong mo ha, if I may ask, when will the justices of the Supreme Court come back? Akalain mo ang hindi ko masagot yan kung kailan, no? Pero ang wala po silang standard break kung kailan. Pero ang standard break lang na alam ko lang ay yung summer break nila na doon sila sa Baguio naghihiring. Pero other than that, base sa research ko ay wala pong standard break dates itong Supreme Court justices. Siyempre, kailangan din nila mag-break kasi stressful sa lahat ng trabaho yung pag-isip ng malalim. At kung mag-isip ka ng malalim, yan po ay talagang sobrang stress. So, anyway, let's go. Ay ipapakita ko sa inyo ngayon yung mismo akala mo si Cooper Anderson ng CNN, napansin pa ito si Romualdez ng CNN na sobrang bilyonaryo. O ito, papakita ko sa inyo ngayon yung vlog ni Anderson Cooper. Ayan. Des purchased 2 private jets, a Gulfstream G150 priced at around $8 million. On board a plane that was a lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say Romualdez purchased 2 private jets, a Gulfstream G150 priced at around $8 million. Okay. Dalawang Gulfstream, ang isang luma, $8 million. Pang isang mahal-mahal to. Dollars, or about 500 million pesos, and a Gulfstream G550 worth up to $35 million, roughly 2.6 billion pesos. Both jets were reportedly bought from business tycoon Lucio Tan and are said to still be kept inside Tan's private hangar. Reports also claim he owns 2 helicopters, a Bell 429 Global Ranger valued at around $7 million. May helicopter pa siya, ha? And a Eurocopter EC-145 worth about $5 million, roughly 290 million pesos. And his car collection is just as elite, Rolls-Royce Phantom. May Rolls-Royce Phantom. Si Romualdez, talo si Diskaya. $450,000. Mercedes Maybach S-Class, $200,000. Mercedes. Range Rover S Autobiography, $220,000. These vehicles, along with the jets and chopper, have fueled ongoing speculation about the speaker's luxurious lifestyle. A lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News. So anyway, yan po ang nakikita natin. Sino ito si Cooper Anderson? Alam mo si Cooper Anderson, malapit sa kanyang Pilipinas. Sapagkat po, nandito po siya, come-over po siya noong panahon ng Typhoon Yolanda. So, gusto ko sana i-play yung video. Kaya lang, wala akong permit, i-strike nila ako. So, i-play ko na lang dito sa i-play ko na lang ang isang pagre-report ni Cooper Anderson doon sa Tacloban, Leyte, noong araw. This happened in 11 years ago. Ayan. Tulan po ng patikos ang gobyerno mula sa international media dahil sa mabagal di mano nitong pag-aksyon para tulungan ang mga biktima ng bagyo. Tanggap naman daw ng Malacanang ang mga puna, kaya minamadali na raw nila ang paghahatid ng relief goods at pagpapalibing sa mga nasawi. Live pa rin mula rito sa Tacloban. May report si Maki Pulido. Maki? Alam mo kasi, Jessica, sa halip na gumaan kahit na papano yung kalagayan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda, after 6 days, simula nga nung bumayo dito, sa probinsya, ang bagyong ito, tingnan natin itong report ni Anderson. Dali. Ito ang interview niya kay Mayor Romualdez. Beside my house, there was a big
Ito po si si Anderson. Mr. Mayor, from everything I have heard, you are very lucky Copper to be Anderson. alive. I understand you at one point had to punch holes and climb onto the roof of your house. What happened? Actually, it wasn't a house. It was beside my house. There was a big ballroom, and the ceiling was about 20 feet high. And the next thing we knew, that we were just, when the waves came in, it just brought us up, and we had no choice but to punch a hole in the ceiling, and the height between the ceiling and the roof, and the waves were breaking in the roof. And the place was a resort, and it's like a ballroom, so it's a huge roof and a tall roof, and the waves just came so fast, and but worse than that was the wind. The wind was just so strong that the visibility was about 10-15 feet. There's no way you could even look, because it was so strong that it practically pull out your eyes. It was the first time we've ever experienced that, and you couldn't see anything, and there was just howling with wind. So yan lang, pinakita ko lang si Copper Anderson na siyang nag-expose to kay, nag-vlog kay Martin Romualdez. Ibig sabihin na, big time yan sa CNN, si Copper Anderson. Napansin pa niya si Romualdez. So, but anyway, itong ibang ilalabas natin siguro, ibalik natin. Ano pang iba? Ito pakita natin Ito si Saldico kasama niya. Yan, kasama niya talaga si Saldico na merong tinatawag na the most yan nag-music pa naman, anuhin ako niyan. So, Romualdez, umano'y bumili ng 2 private jets kay Lusyutan. Umano'y nangyaring lifestyle ni Romualdez ko, makitang lumutang sa kabila ng investigasyon sa gobyerno. So, si Bryce Hernandez handa ng, pinag-identify sila. Ladies and gentlemen, nakakalungkot. Nakakalungkot isipin na tayo, karamihan sa atin ay minsan may makain, minsan wala. Ako nga, nililimit ko na sa isang araw, isang beses na lang ako kakain. Kasi nagtitipid ako sa budget. So, anyway, hindi nga ako tataba ng gusto kasi ito, umiinom lang ako ng luya, tubig na may luya. Morning, Meme Authority. Antonio Rafael, hindi kayo naniwala kay Vlogcaster. So anyway, what is important here is, nakita mo ang pinapanawagan ko sa ICI at saka sa Blue Ribbon Committee kay Erwin Tulfo na ipatawag niyo po ang mga piloto ni Romualdez. Malalaman mo naman sa data ng CAAP kasi lahat ng eroplano pag lumipad may record sa CAAP. Mayroon silang tinatawag na parang logbook o flight manifest. Yung flight manifest ng mga eroplano na yon, kunin, hiramin at basahin kung sino yung piloto na pumirma. Malalaman at ipatawag at sila na po ngayon ang magsasabi sa ICI o di kaya sa mas maganda sa Blue Ribbon Committee. Sabi kasi wala tayong maasahan sa ICI, tinatago lang nila. Kasi may pinoprotektahan kasi sila Yan po ang yan ang ginagawa nila, bakit tinatago nila. Attorney Brian Hosaka, tell my former professor, Justice Andres B. Reyes, na ang publiko ay hindi nasasiyahan sa ginagawa ninyo. Wala po yung kagandahan. Tingnan niyo yung panahon ni Agraba Commission. At bakit naman nakabukas naman sa publiko yung trial? Bakit ito hindi? Yung Agraba Commission na binuo noon sa panahon ng pagdidiscover ng facts of the case sa pagkabaril kay Noynoy Aquino. Kay Ninoy Aquino. So, diyan mo makikita doon na lumabas si Crying Lady. O sige, sa susunod ko na ipakuan yung
tungkol sa Agraba Commission na hearing, ikumpara ko din sa walang kwentang commission na to, independent commission, independent confidential investigation. Anong klase na yan? Nanawagan na nga ang Katoliko, nanawagan ng Iglesia ni Cristo, nanawagan ng mga imam na grupo, nanawagan yung mga ulama, nanawagan yung mga Protestant groups na dapat ipakita nyo sa publiko sa pamamagitan ng live stream. At saka mas maganda nga yan, kasi bakit ipakita nyo yung pagkakaiba ng professional na mga fact finders. I say professional because, number one, yung integrity ng mga tatlong yan, believe ako sa tatlong yan. Napakalinis ng integridad yung tatlong yan. Number two, yung skill nila na na-develop over the years. Si Justice Andres Reyes, dating judge yan. Kaya kabisado niya magtanong. Paano magtanong na methodical? Paunti-unti na tanong hanggat sa makuha mo, mahuli mo kung anong totoo. So, kaya kailangan niya talaga, ipaglaban ko talaga. Susulat po ako, lagi kong panawagan na i-live stream na yung hearing ng ICI. Alam mo, kung kontento lang sa kwento nila, hindi nila sinasabi kung ano nangyayari. Di ba? Mga kaibigan ko, mga katoto ko. So, Cathy Mercado, sana suportahan nyo ko sa pamamagitan ng pag-poste inyong mga timelines niyo sa mga sa TikTok niyo, sa Instagram, sa X, at saka sa Facebook, saka sa iba pa, sa Reddit. Tapos sabihin niyo, tulungan niyo ako sa panawagan na dapat gagawin ng full live coverage na yung ICI investigation. Kasi kung ganun lang ginagawa nila, ay wala, mauwi lang sa contempt sila. Hindi sila magkaroon ng magandang reputasyon sa harap ng mga mamayan na gutom sa informasyon. Dahil kung meron mag isang impormasyon na pinakamatindi na kinakailangan ng tao, ito yung informasyon patungkol sa mga sino na naman ang mga bagong bilyonaryo. Yun lamang po ang aking hinihiling dyan. At ICI, I am giving an idea to subpoena the Civil Aviation, Aeronautics Aviation of the Philippines, CAAP, at i-submit nila ang listahan ng eroplano at helicopters ni Tambaluslos. Dalawa yan, dalawang Gulfstream, dalawang helicopter. Tapos, pag masubmit, titingnan bubuksan din ang kukuha na ng litrato o di kayo ng kopya ang flight manifest. Hindi manifest, kundi yung record nila, logbook nila. Kasi mayroon logbook yan yung eroplano. Malaman mo kung sino mga piloto ng maneho. At malaman mo ngayon, pag tinanong mo mga piloto, sino ang mga kasama at saan sila lumipad at kailan sila lumipad. Kasi si Martin Romualdez sa may-ari niyan, di ibig sabihin po ay madali lang ang kukunin. At pag makuha ng mga listahan ng piloto, marami po magsasalita mga yan. Kasi po karamihan sa mga piloto ay mga Air Force, galing Air Force at mga PMR, karamihan yan. Di kaya kahit kung hindi man PMR, sa flying school, din sa lipa nag-graduate mga yan. So, pakiusap lang po sa inyo at magandang umaga po sa ating mga kapwa, mga Pilipino na gutom sa katarungan, gutom sa katotohanan at sinasalat pa sa kayamanan. Magandang umaga po. Paki-share para naman po maparami ang ating lahi dito sa Katoto YouTube channel. At kung marami na tayo, pag dumating tayo ng numero na 10 million, pwede na tayong tumakbo, makukuha na natin ang magiging senador o di kaya magiging presidente. At kung maging presidente tayo, kayang-kaya na natin baguhin ang Pilipinas. Kasi the only way na mabago ko yan is kailangan ako ang presidente. Ganun lang po kasimple yan. So magandang umaga po mga kababayan ko. Ano pang
Tsaka kung talking about parang malabo pa to si Martin Romualdez kung nasaan siya ngayon. Kasi alam ko na sa abroad siya, pinayagan siya na magbakasyon dahil sa for medical reason. Ang dami naman natin mga doktor dito, magagaling, bakit doon pa kayo sa labas pa maghanap ng doktor? Tapos kami mga mahirap, pumipila, ang anak ko pumipila sa Philippine Heart Center. 3 araw na pumipila, hindi pa nakakakuha ng kwarto. Grabe, may sakit ka na, pipila ka pa. Yan ang problema sa Pilipinas. So dapat yung pera na yan, ang ginastos sa pinatayo nyo, pinalaki nyo ang Philippine Heart Center, pinalaki nyo National Kidney Institute, pinalaki ang East Avenue Medical Center, pinalaki nyo PGH. Ang lahat ng ospital, palakihin nyo po. At saka mag-train kayo, magbigay po kayo out of the flood control project, magbigay po kayo ng tinatawag na scholarship sa lahat ng mga gustong Pilipino na mag-aral ng nurse o nursing, mag-aral ng pharmacy, mag-aral ng doctor, medical doctor, at mga BS Biology na preparatory o mga preparatory courses para sa pagiging doktor, ay maglabas po kayo ng pundo. Imbis na flood control, doon na lang po i-invest sa ating mga mamamayan, mga anak ng mga matalino, mga anak ng ating mamamayan na matalino kahit wala kakayahan magpaaral ng pagkadoktor, sila po, doon po kukunin sa flood control budget ang dapat na gagamitin para makapag-aral sila. Ay, Dave Dambrek, hello po, attorney, watching from California. Naka-break lang kami now, having a training. Sige, nice. It's so nice for me and I'm feel so honored that you are now watching my show. Yan si Tambi, pinakamalaking itatakbo. Sanay ng pamilya nan. Alam mo, sanay kasi magnakaw yan eh. Alam mo, sa totoo lang, maganda pamalakad sa tingin ko ni Ferdinand Marcos Sr. noong araw eh. Kaya lang, ito si Kokoy Romualdez na tatay nito ni Juan, tatay ni Martin, ito yung pasama. Kasi sa kanya, nakaw dito, nakaw doon. Yan ang mangyari. Hindi naman siya kaya ni Makoy. Siyempre, kapatid siya na buo ni Juan, Imelda Marcos. Presi Bunga, good evening. Good evening ba? Attorney, sabi niya. So, si Mercado Cathy. So, si Pulgoso pala. Meme Authority. O, sige, medyo malabo na taga paningin ko. Magsuot na lang ako ng salamin. Ayun, medyo nabasa ko na. So anyway, hanggang dyan lang muna tayo po. At sisikapin ko, may i-deliver pa ko sa inyong mga 2 vlog pa. At in 5 minutes, balik po kayo in 5 minutes. Titirahin natin si Tolpo, tsaka yung, tsaka si Kiko Barzaga. Dave, Dambrek, palagi po ko nanood. Salamat po. At kaso di lumilitaw comments ko pag nasa YouTube. Sige lang, okay lang. Dito sa Facebook naman, nakikita ko naman. Kasi ang tinitingnan ko na ang ginagamit ko po kasi StreamYard, hindi Gulfstream, StreamYard. Para sabay-sabay ang buga ko sa YouTube at saka sa Facebook. Kaya lahat na nagko-comment sa Facebook at YouTube, nababasa ko po. So magandang umaga po at ako'y magbabalik agad. Titirahin natin itong si Rafi Tolpo na titirahin niya ngayon ang mga taga Philippine Ports Authority na bumibili ng body-worn camera na napakamahal. Okay, Dave Gramdick. Thank you.